Mula nung nagkasakit ako last year, lagi akong naka-electric fan. Tapos kahit saan ako magpunta, may bit-bit akong electric fan. So, fan. Tapos, ito pa. Kasi kailangan laging ventilated. Tapos, bawal sobrang init kasi din. Lalo ngayon, summer. So, yun lang. Tapos, sinasanay ko rin laging inhale, exhale, inhale, exhale. Yan. Full nga ako kasi independent ako sa oxygen. Kasi okay naman yung yung oxygen ko. Namamanage ko naman yung breathing, yung oxygen ko through breathing exercises. So, yun, pinapasalamatan ko pa rin na kahit wala akong oxygen sa bahay, nakakayanan ko. Pero pag talagang dumarating yung point na sobrang nakakapo na ako, sobrang sinasakal na ako, ganun, yun, nadadala na talaga ako sa ER. Ngayon, nagtatry ako magsalita. Pero pag di ko na kaya, nag-stop talaga ako kasi sobrang tagal ko na nagsasalita. Kung madinig nyo, umiingay na yung tunog, tapos humihigpit na yan, parang sasakalin na ako, ganun. Kasi kumikipot yung daanan ng hangin ko. Yun yung main problem ko, hindi yung oxygen ko. Pero syempre, pag kumipot yung daanan ng hangin ko at nagsara yun, wala nang papasok na oxygen sa akin, mahihirapan na rin akong huminga. Doon na talaga ako na ER, tapos nilalagyan na ng oxygen support. Lalong-lalo na pag kailangan kong humiga dyan sa hospital noon, like nung na-CT scan ako, nilagyan nila ako ng oxygen support, naka-high flow ako. Kasi hindi nga ako nakakahiga, nahihirapan akong humiga, hindi ako nakakahinga ng mabuti. Yun, kaya yung electric fan ko talaga, dala-dala ko yan kahit saan. Plus yung portable ko na nebulizer. Plus yung rescue inhaler ko. So, yun, kailangan ko yun talaga. Kasi hindi lang basta asthma yung sakit ko. At yung asthma ko, hindi lang siya, pag nag-inhaler ka is okay na. Malala na po kasi yung asthma ko. Sabi nung doktor ko, nun sa ICU, isa yung sakit ko na to na ang hirap-hirap talagang gamutin. Kaya hanggat may tumatalab pa ng mga gamot sa akin talaga, sinusuli namin na pinapasalamatan ko, hindi nauubusan ng knowledge yung mga doktor ko para mabigyan ako ng gamot. Kasi pag hindi na nag-respond sa akin yung mga gamot, pwedeng butasan yun dito ko para lang makahinga temporary. Diba? Kasi ayaw din nilang mapunta ako sa point na mabutasan dito or matubuhan. Kaya dapat lagi ako nakarelax. Relax lang. Yun yung pinakamahalaga. Makatulog ng maayos. Laging nakarelax. Bawal emotional, stress, at lahat ng possible na makatrigger o maging reason para mag-exacerbate ako. Pakapagod, syempre. So, limit lang lahat ng galaw. Yan. So, ngayon talaga, until now, for almost 9 months, inaaral ko pa yung sarili ko, yung pag-manage ng sarili ko. Kasi as of now, di ko pa makontrol lahat. Minsan, lalo na yung sarili ko talaga pag natake, ganun. Pero tinatry ko yung best ko na tulungan yung sarili ko at i-apply yung mga tinuturo nila sa pulmo rehab at ina-advise niyo sa akin, yung mga nag-chat sa akin, nagbibigay motivation, yung mga doktor, therapist, pamilya ko. Sobrang thankful ako sa family ko ngayon. Talagang ramdam ko sila, both sides, father and mother side. Yung suporta nila ngayon na talagang na-down ako. Ngayon ko talagang naramdaman. Sobrang thank you talaga. At sa mga kaibigan ko na tinatsaga akong unawain,
Marami pa kaming na pending na trabaho na mula nung nagkasakit ako at sobrang naapektuhan silang lahat. Still pinagpipray nila yung sitwasyon. Noon di nila ako naiintindihan, may nagalit, nagtampo. Pero through God's grace talagang binigyan niya kami ng malawak na pangunawa sa isa't isa. Dumating pa ako sa point na nagalit ako sa sarili ko, halos saktan ko na yung sarili ko, sumuko, ayoko na magpagamot, parang nawalan ako ng gana sa lahat. Pero kasi nakaka-receive ako ng mga chat na deserve ko yan, di ako pagagalingin ni God, kasi ganito daw ako. Pinopost pa ako ng iba sa kabila ng pagkadapa at panghihina. Pero sabi ko nga, naiintindihan ko sila. Mga inosente sila, di nila alam yung pinagdadaanan ko. At syempre wala silang kasalanan, diba? Sarili ko to, ako yung may kasalanan. Nagkasakit ako, nagka-delay kami, so kailangan ayusin ko to at intindihin ko yung mga feedback, response nila. Pero yun nga, talaga minsan may below the belt na talaga na yung chat. So naging ako, natakot ako. Siyempre tao lang din ako, nag-depress ako, anxiety, yung taas ng assessment. Pero thank God kasi lately tinulungan ako ng mga doctor at therapist ko sa ICU na binigyan ako pang patulog, pang parelax. Tinutulungan nila ako emotionally, hindi lang physically, para ma-overcome ko yung nangyayari sa buhay ko kasi ang hirap. Hindi ko lang paano bumangon. Kasi may sakit ka. Gusto mong solusyonan yung mga problema, pero paano? Kasi may sakit ka. Diba? Limit lahat ng kilos. Ganon. So, sa ngayon talagang priority ko muna yung health ko, pero inuunti-unti ko. May aasahan kayo. Yun yung lagi ko sinasabi sa inyo. Kasi kung gusto ko lang na hindi na mag-settle, di nyo na ako makikita nagpo-post. Di nyo na ako nakikita dito. Ang dali lang gawin, magde-deactivate ako, diba? Pero hindi ako ganun. May takot pa rin ako sa Diyos. Kaya may aasahan tayo. Umaasa din ako sa sarili ko. Kagaya nyo, umaasa din kayo sa akin, diba? Pray lang tayo, pakatatag tayo habang nandito sa ganitong sitwasyon. Ipag-pray niyo pa rin ako na lumakas na ako para maka-work na ako kasi hindi naman ako tamad. Alam yan ng mga nakasama ko ever since sa work. Ito lang talaga. Yun lang. Pero wala talaga akong nire-replyan, lalo na about sa business ngayon. Basta yung mga chat-chat ko lang, yung mga for release ko na. Yung mga ina-update ko yung for release na. Pag di kita in-update, sorry muna. Ayoko na kasi nag-e-explain ng madami. Ayoko na maging emotional muna. Kasi may pinagdadaanan ako sa sarili ko, may sakit ako. At kailangan ko unang unahin yung health ko. Diba? Yun. Basta wait nyo ako. Tatrabahuan ko yan unti-unti. Makasettle tayo. Di tayo bababayaan ni God. Thank you sa pag-extend pa